Praise the Lord. God bless you, my brother. Pinji ito yan. Tapi minmahalay manalangin sa ating mahal na Panginoon. Itaas po ang ating mga kamay. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Isus sa pagdadalangin yung hinirang ulit propeta sa lahat ng mga bansa sa oras to mahal na Panginoon, sa akin pong pagdadala ng iyong banal na mensahe. Ikaw, Diyos, magbigay sa akin ng karunungan at ikaw, Diyos, ang maglangis sa ganang akin magagawa. Hipuin mo, mahalap yung puso ni mga anak. Ipaunaw mo sa kalibing kaligtasan at yung dakilang pangalan na sinasaway, anumang gawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa aming kalagitnaan. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak ating mahal na Panginoon, minamahal. Una-una ang pinakamataas na pagpupuri, paglualhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved evangelist pastor, Wildy Estrada Almeida. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved assistant pastor, Linus Almeida. Sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran, to our beloved visitors, ating mga viewers, beloved beloved viewers sa ating pong GM sa M. Kawayan. Praise the Lord. Live po tayo sa ating pong Facebook page, James M. Kawayan, at sa aking pong YouTube, minamahal, sa Danilo Corteros, Brother Danilo Corteros sa YouTube. Mapanoodin po live. So, marami pong mga paraan. Sabi nga nung nag-comment kanina, minamahal, dahil siya po ay binabawalan ng kanyang mga magulang, ay nagpapasalamat siya na patuloy pa rin siyang naka-join sa ating gawain through live webcast. Para pagka natin ang ating Diyos na buhay minamahal. So kung talagang gusto mong maglingkod sa Diyos, maraming paraan. Amen. Kung ayaw maglingkod, maraming dahilan. No? So ang ating pong mahal na kapatid, to God be the glory, kahit busy po sila sa training, dahil bagong buo po yan, na battalion, minimal lang 102nd Infantry Battalion, ay pinagsusumikapan pa rin niyang makadalo dito. Malayo po yung 5th Infantry Division sa UP, minamahal. Pero talagang pinagpala siya ng mahal na Pinoon. Yung issue po nila na bagong single motor ay malaya pong libre po niyang nagamit yan, minamahal. Dahil sabi nga niya, pinagpala siya dahil binigyan din siya ng posisyon na hindi siya ang susunod, kundi siya ang magpasunod. Kung bisa mayroon siyang hinahawakang command. So, paraan na malapino niyan para hindi mahadlangan yung paglilingkod niya sa ating Diyos na buhay. Amen. At sooner, ma-perfect na rin niya minimal yung patutuon niya. Kasi yung ating po mga kapatiran ko minsan, pag nakabanggit na po siya ng Bisayan words, parang nawala sa area ng kapatiran. Ano kaya yun? Baka importante yun. Gusto kong maunawaan yun. No? Mabuti nilang ating pong testimony leader, ating pong beloved brother Edie Mamawag, bagamat taga Isabela yan, matagal din po siyang nagtrabaho sa Cebu, makakaunawa siya ng Cebuano o Bisaya. Yan pong dahilan na pag-uwi niya dito, ang nadala niyang asawa niya, Bisaya din. Doon siya nakakahanap ng asawa. Balakpakan natin mahal na Pinoon. Nagtrabaho yata siya sa isang malaking mall sa Cebu. So, blessing in disguise, minamahal. No? Paraan din ng mahal na Pinoon yan, yung pag-stay ng ating mahal na kapatid dito, pag masanay na siya ng Tagalog, no? Pagbalik na sa Mindanao, kung sama siya dalhin, wala na siyang problema. Ganoon din ako noon, nung ako'y na-assign sa Tugigaraw, that was 2005. Iniisip ko pa kung ano sasabihin ko dahil ang laman ng utak ko, Bisaya.
So ita-translate ko pa yan, minamahal. Tapos mamaya, pagkatapos ng gawain, may makapatiran na lumalapit. Mayroon daw akong na-mention na hindi nila naunawaan. Ano daw yun? So gusto nilang alamin dahil baka importante yun. No? So sa bagay, Filipino naman ang language natin, pwedeng ihalo-halo natin. Amen. Kayo namang mga Ilocano o Ibanag, malaya po kayo magpatuon ng Ibanag, haluan yung Tagalog. Huwag po kayong mahiya, minamahal. Libre po dito, halo-halo. Lalo na tag-init ngayon. Amen. So, halo-halo. English, may Tagalog, may Ilocano, may Ibanag. Oh. So, gano'n naman talaga ang lingwahe natin na bagong lingwahe na Filipino. Binubuo pa lang yan. No? Wala talagang Filipino na perfect na language yan. Kasi halo nga yan, Tagalog, Bisaya, Ilocano. So, depende kung sinong presidente. Ngayon, dahil presidente Bisaya, so parang Bisaya ang karamihan. No? Kung magsasalita si Duterte, English, Tagalog, tapos haluan nila Bisaya. Kung sunod na naman presidente, kung sino kaya ang presidente sunod, yan naman yung majority na language, yung lingwahe niya kung saan siya galing. Kung may Ilocano man siya o saan galing, minamahal. No? So, ang importante lang, yung ating pong pinag-usapan, yung ating pong binabanggit, yung ating pong pinapatutuo, ito po ay para sa kalwalhatian ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, ginamit po natin yung ating dila, bagamat kuminsan hindi po natin naunawaan yung iba, dahil yun po yung kanilang lingwahe, pero lahat for the glory of God. Sabi nga dito sa Colossus 3:8 hanggang 9, at bago po yan minamahal, paalaala pala, malapit na po yung ating krusada. This coming, sana ating beloved Staff Sergeant, makadalo at makapagpatuto sa Santiago. This coming Saturday, April 9, no, sa may Grace Hall, the same venue kung saan tayo nagdaos nung last Christmas Thanksgiving sa Santiago City. Ganon pa rin na venue sa may Purok Ono, Barangay Baluarte, Santiago City. So malapit sa checkpoint o yung Pilo Gasoline Station. So doon pa rin, minamahal, mag-start tayo alas 9 hanggang alas 5 siguro yan, minamahal, no? Kasama na yung kainan, no? Kasi church anniversary po yan, at the same time crusade. This coming April 9. Amen. So malapit na po. Malapit na rin yung ating sounding, pamimigay ng leaflets, nandyan na po yung ating leaflets, nandyan na po yung ating mga streamers, no? Ikakabit daw to 3 days before. Yun daw yung agreement na naprobahan ng City Hall. 3 days before crusade, yung ating streamers. So, Thursday, no? Ikabit ng Thursday, sabay din pong sounding tayo, no? Mag-sounding. So, sayang minamahal na hindi naabot yung ating pong, kasi pinayagan po tayo, nagpaalam po tayo minamahal na madagdagan sana yung ating sasakyan para masakyan ng instruments, at the same time yung ating pong magagamit sa mga Bible studies, no? Dahil kuminsan yun na nga na kuminsan na nahiya kami na pagpupunta sa Bible study, kami naka-aircon, yung mga magagawa, hindi. So, mayroon po tayong in-applyan. Aircon pati sa likod, yung H100 yata na Hyundai. And then, mayroon din kaming na-apply na pinili din ng isa, yung sa Kia, yung Karga. Ano yun? Ano? K1500 ba yun? Karga. Aircon din hanggang likod yon. Ay na-approve lahat sa bangko yun, binamahal. Kaya lang, ang unit ay hindi available, mga May pa. So hindi talaga mahabol sa ating crusade. Nagulat ako, sabi ko kung kalooban ng mahal na Panginoon, wala nang masyadong requirements. So kahapon kami pumunta sa Santiago. Kagabi, biglang nag-text sa akin yung PS Bank, ongoing
yung yung pag pag-asikaso nila sa application ko. Kaninang umaga, biglang nag-chat uli, approve na. Approve na. Kaya lang yung Kea naman, yung karga, tumawag sa akin siguro mga 2 o'clock na approve na rin. So, doble. Sabi ko, saan kaya dito? Pero pareho sila na both sila na hindi available yung kanilang unit dahil bago po yung unit, coming pa lang, by May pa raw. So, hindi talaga nahabol ng ating crusade. No? Ang bala ko sana mahabol sa crusade, magamit, and then at the same time, may masakyan. Sabagay, wala na. Gahol na po tayo sa oras, minamahal. So, on fasting tayo, pag-start ng Monday, concentrate, yung hindi pa nakapag-fasting, tapos sounding, mayroon po tayong tinatawag na, ano bang tawag nun, yung i-escortan tayo ng pulis? Motorcade sa Sabado. Oh, hindi Sabado. Kasi sa Biyernes, no? Motorcade ang Biyernes. Motorcade sa buong Santiago City. And then, pagkatapos ng crusade ng Santiago, by Monday ba yun? Di ba kakasama? Yung pala ayaw mag-cooperate, hindi sinama. By Monday, lipad naman kami ng Bohol. April 19, yun naman yung crusade doon at saka church anniversary. Balik namin 25. Then, in-offer daw ng ating beloved mayor yung, ano yan, Doc? FLD? Di ko alam kung libre. Kasi in-offer. Libre ba? Yung kasing in Isabela Convention Center, yung Icon, 120,000 ang renta sa loob ng 5 oras. So kung rirenta man tayo dyan, siguro yung balak na GMYC, yung concert, no, by June pa yan, no, by June or July. So balak sana natin mag-crusade before election, pero baka hindi naman libre yung FLD, tapos babayad tayo, tapos babayad din tayo sa Icon, doble. So kung libre, i-grab natin. It's either May 1 or May 8 before election. Pero kung hindi naman libre, concentrate na lang tayo sa this coming June, church anniversary, at the same time, kung may concert ang GMYC sa Isabela Convention Center. Paglaanan po natin yan. Amen? Or, pwede naman dito. Kasi by June, hopefully, kasi pagbalik namin, yun na yung full blast natin, mag-start na po tayo na tapusin yung tiles at itong extension natin. So, tapusin na yan lahat at ipan na yan lahat. May budget na po tayo dyan. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. At the same time, nakapagbaba din po tayo ng ministerial tithes sa main church. Everybody say, praise the Lord. Para yung mga kapatiran na ginamit na nagbigay ay lalong pagpapalain. Dahil ang ating po main church, our beloved pastor, sila po ang lumuhod, nanalangin para pagpalain lahat ng mga outages and outstations. Amen. Everybody say, praise the Lord. So tayo po dito ay sumunod sa standard. No? Hindi po natin pinahintulutan minamahal yung ginagawa ng iba. Hindi ko alam kung bakit ganon. Na yung kanila pong pagbibigay ng tithes, hindi na po nila binigay sa church. Sila na mismo ang bumibili ng simento, bakal, at yero. Sila nang bumibili ng material, yung tithes nila, binili nilang material, hindi na nila binigay sa church. Paano sila pagpalain? No? So ayaw po natin ganon. Amen. So binigay po natin na sumunod sa standard. At kung tayo po hiningian, magkano yung kailangan nyo dyan, hindi po kami bumungat. Hindi po kami nagsabi na ganito ang kailangan namin. Ganito ang maiwan.
So sila na po ang binigyan ng wisdom at hinipo ng Malapino na mag-iwan ng 1M para sa church o sa chapel improvement. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. So talagang nandyan na yung pagpapala, minamahal. No? Nandyan na yung buhos na blessings na mahal na pangako ng mahal na Panginoon yan, minamahal. No? Dito nga kung matapos to kasi pag yung plano talaga dito yung minamahal, hindi lang ito ang ceiling, pati dyan sa crowd. And then, pag mayroon pang additional blessings, yung tinatawag nilang yung aircon na, ano ba yung aircon na yun? Centralized. Oh, malamig na. Oh. Baka magkatotoo na yung panaginip ng mga kapatiran na pagpasok doon niya sa chapel, ang lamig-lamig. Oh. So, yun po yung, yun ang balak natin, centralized. Para hindi na tayo bibili ng kanya-kanyang aircon dyan sa gilid. At iba't iba naman yung nagpihit-pihit. Nag-volume sa pihit. O madaling masira yun. So, kung mas matipid na centralized, so pag on yan, so nakasiling na yan doon, nandoon na yung ating control sa likod. So, yan ay plano na kinukonsulta natin sa Malapanginoon. At ang Malapinon man ay nagsusupply ng pangangailangan natin pinansyal. No? Basta tapat lang ang lahat, minamahal. Ang pagpapala ay abundant. Hindi lang pagpapala, abundant blessings. Amen. So, yun yung ibubungat natin, doon tayo pagpapalain. Sabi nga, you are what you think and you are what you say. Kung anong sinasabi mo, yun yung mangyayari sa'yo. No? Hindi ko makakalimutan yung my brother-in-law, kapatid ng beloved wife ko. Bungat niya palagi, siya ay isang milyonaryo. Ganon palagi ang binubungat niya. Hanggang pinagtatawanan siya, nililibak na siya pagtalikod niya, nandoon na naman yung fake millionaire. Umuwi na. So, yun talaga ang binabanggit niya. Pagdating ng panahon, magulat na lang kayo. Milyonaryo na tong kapatid niyo. So, pinasok niya lahat. Nagtitinda siya ng okay-okay. Bagsak. Nagtanim siya ng kamatis kasi alam niya na kasi yung kanyang beloved wife is agriculturist. Nag-graduate sa agriculture engineering yata. So nagtanim siya ng kamatis. Na timing naman na sabay-sabay nagtanim. So nagkabulok-bulok yung kamatis niya. Halos ipamigay na lang. So logi. Dami siyang, nasaksihan ko yun minimal, dami siyang mga, nagtitinda siya ng tubig. Bahay-bahay niya yun, dideliver siya ng tubig. Habang kanyang beloved wife ay pinapaaral niya ng abogado. Titinda siya ng tubig. Dami siyang pinasukan. Tapos, nag-success yung kanyang beloved wife. Nakapasar sa bar. So, nagbukas sila ng maliit na law office. Yung pala yung maliit na law office na yon, yun pala ang magiging way para maging milyonaryo sila. Kasi yung isang Arabo na gusto nang umuwi sa Middle East, taga UAE, taga United Arab Emirates, taga Dubai yata yon. Nanalangin daw siya kay Allah, yung Diyos nila, kung saan iwanan yung kanyang ari-arian, million. Yung mansion, yung Fortuner, yung mansion na may swimming pool, na 5 hectares ang laki within Cagayan de Oro, 15 hectares na banana plantation na nirintahan ng Del Monte. Million na halaga, minamahal, millions. Ikot siya ng buong Cagayan de Oro. Tinitingnan niya yung mga law office kasi gusto niya ang iwanan ng kanyang mga ari-ari ay isang abogado. So sabi niya, Allah, ito ba yun? Sabi daw ng bumulong sa kanya, no. Nung nakita yung maliit na karatula ng kanyang kapatid, Hatiko Nunez Law Office. Maliit lang na karatula. Nung tinanong, yan ba yun, Allah? Sabi daw yung kanyang Allah, yes. Ayun, sa madalit sabi, iniwanan yung mansion na may swimming pool, Fortuner na bago pa,
bank account na may laman na 200,000, lahat ng mga tulo ng lupa, naging instant millionaire. Oh. Dahil sa palagi niyang sinasabi na darating ang panahon, siya ay pagpapalain ng Diyos. Amen. So, depende pala sa paggamit ng ating dila. Everybody say, praise the Lord. So, kung hindi naman siguro pwede minimal, hindi natin gamitin ang ating dila. Araw-araw ginagamit natin yan. Amen. Pero kung gamitin natin sa mali, ay talaga namang salot ang abutin natin. Sabi nga dito sa Colossus chapter 3 verses 8 to 9, put off blasphemy, filthy communication out of your mouth, lie not one to another. Ating pong basahin. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas, ang kabanatay 3, ang talatay 8 at 9. Hanggang 9. Sabi rito, Dadapwat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. Galit, kaputan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Huwag kayong magbubulaan sa isa't isa. Yamang hinubadan ninyo ang datihang pagkatao, pati ang kanyang mga gawa. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Sabi pa dito sa James chapter 5 verse 12, swear not neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath, but let your yes be yes and your no, no. O gano'n, no? Ha? So, mali pala yung daming mga salita, no? Kung minsan, too much talking. So, more talks, more mistakes. Less talk, less mistakes. No talk, no mistake. Tahimik ka lang. Totoo yun, minamahal. Pag madali tayong mag-react, no? Dami tayong nasabi, mali na pala. Amen. Tayo din ang papasan ng salot. Dahil babalik sa atin yon. Ating pong basahin. James chapter 5 verse 12. Dito sa Santiago 5:12, ang sabi rito, Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, ay huwag ninyong ipanumpa kahit ang langit, ni ang lupa, ni ang anumang ibang sumpa, kundi ang inyong oo ay maging oo, at ang inyong hindi ay maging hindi, upang huwag kayong mga hulog sa ilalim ng hatol. Amen. Everybody say praise the Lord. Upang hindi kayo mga hulog sa ilalim ng hatol, lest ye fall into condemnation. No? So, delikado pala, minamahal, pag magkamali tayo sa ating pong mga salita. Pag mayroon po tayong narinig, huwag na po nating dagdagan at huwag na nating ikalat. Everybody say, praise the Lord. Pero kung gusto nyo ikalat at hindi pala totoo yan, ikaw din ang maghirap. Ikaw din ang sasalutin. So, para magiging safe, pag hindi mo sigurado, pag karinig mo, stop. Hanggang doon lang. Amen. Hanggang tayo mo lang yun. Huwag mo nang ipalabas sa bibig at ipasa sa iba. Lalo na kung hindi totoo, nako, delikado. Kahit totoo pa, minamahal. At kung makapagpanira ka ng kapwa, aanihin mo rin ang bunga niyan. Everybody say, praise the Lord. Mas maganda pa siguro sabihin mo, maging pagdating na panahon, mayaman ako. Magkatotoo, praise the Lord. Yung pala yung mga Chinese, yung pala nakaramihan sa mga mayaman, mga Chinese, kasi ang mga Chinese, ganun sila mag-isip. Kahit ang huling hininga, yung driver nung nakausap ko sa Singapore, Chinese po siya. Sabi niya, we Chinese, kasi Singaporean, mostly majority Chinese yan. Kahit sa huling hininga, tinatanong pa daw sila ng labas, ano ang gusto mo? Sabi, aeroplano. Sige, lahat na sasabihin mo, ibigay. Anong gusto mo?
Alam mo, $1 million. O sige, bigay namin sa'yo. Naghirapan na paghinga yun, ha? O. Tapos, paano bibigay? They props lang, Brad. Props. Pagkatapos, pag mamatay na siya, gagawa kami ng props. $1 million. O, yung parang perma, o yung parang pera. No? $1 million. Tapos, halimbawa, kotse. Yung pinakamahal na sports car. O, bibili sila ng, parang kuwan lang. Yung toy or props, drawing. Tapos lahat yon susunugin kasama ang kanyang katawan. Pag cremate niya, isama na yung lahat ng mga hiningi niya ng mga props. Ibig sabihin, binigay lahat yung hiningi niya. Ganon sila mag-isip. No, kahit mamatay na, pira-pira pa rin sila minamahal. No? Iba naman tayo. Ang pag-isip natin, una, mahal ng Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ang mahal na Pinoy nangako, pagpapalain tayo. Di yun yung iisipin natin. Yun ang hihingiin natin. Amen. Instead na mag-isip ka ng problema ng ibang tao, pagising mo sa umaga, mayroong magbalita sa iyo ng hindi magandang balita, hindi ko kailangan yan. Mas maganda pang isipin ko, magpuri ako sa mahal na Panginoon at hingiin ko sa mahal na Panginoon yung mga pangako niya na ibibigay niya sa akin. Di ba? Amen? Di pagdating ng panahon, pagpapalain ka ng ating Diyos na buhay. Pag busy kasi yung isip mo, para sa gawain ng mahal na Panginoon, para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa, ini-entertain yung katitisuran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Dahil sa Revelation chapter 21 verse 8, all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Which is the second death. So pagdating ng panahon, pag tayo po nag-entertain ng mga balita na hindi man totoo, tapos pag nalaman natin hindi totoo, ay hindi pala totoo. Pero nasira na yung tao. No? Or yung iba naman, defensive, joke ko lang yon. Pag sinabing joke ko lang yon, wala na, tapos. Joke lang pala eh. Parang yung kapatiran natin sa Tugigaraw, siya yung tagahatid ng revolutionary attack sa NPA kasi nagtrabaho siya sa isang namimili ng mga palay at mais, malaking kumpanya ng milling company. Rice and corn buyers sa buong Cagayan Valley. Talagang trailer po yung kanilang binababa sa Bulacan, sa Manila, ng mga palay at mais. Sila po'y nagbibigay monthly, nung panahon na yon, 1980s yata, 1990s, 20,000 o 50,000. Hindi pa kasama yung mga karton-karton ng mga coffee, asukal, may sigarilyo pa, hinihingi ng NPA doon sa company nila. So, kampante siya dahil siyang tagahatid. Akala niya dahil siya ang nagsusupply ng pangangailangan ng mga rebelde, ng mga terorista, siya ay pakikinggan ng mga terorista. So, sabi niya, kadua, bakit nyo pinasabog ang yung dam na yon? Yung inupos nila na dam sa Kalinga? May inupos nilang dam dyan na hindi natuloy paggawa sa Kalinga dahil inupos nila yon. Nagrarally pa yung mga tao dyan. Bakit daw hinadlangan, sabi niya. Bakit nyo hinadlangan yung dam na yon? Ito naman ay nakakatulong sa mga mahirap. Naku, nagalit daw yung NPA. Huwag mong pakialaman ang desisyon ng kilusan. Wala kang karapatan. Yun, nagkamali yung dila niya. Muntik siya namatay. Sabi doon ng commander, sabihin mo kadwa, joke mo lang yun. Hindi niya sinabi, nagalit na. Sabihin mo, joke mo lang. Joke ko lang yun, kauda. Akala ko. Naligtas siya.
Kasi kung hindi niya sinabing joke lang, talagang hindi na siya makauwing buhay. No? So, delikado yung ating dila pag magkamali. Amen. Amen. Nandyan yung buhay, nandyan din yung kamatayan. No? Nandyan yung pagpapala. Pag magkamali ka paggamit, nandyan din yung salot pag magkamali ka. Pagpapala, pag hindi ka magkamali. Pag magkamali ka, salot. So, ang gagawin po natin, minamahal, ay ingatan. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. No? So kung mayroon kang ka-close na mahilig sa mga balita-balita na wala namang kwenta, edi humiwalay ka. Huwag mo na siyang gawing close friend. Distant friend na lang. Sabihin mo na lang huwag kang lumapit. Bawal, mayroon tayong social distancing. Kasi wala naman yan pa ang magiging sanhi na ikaw ay maghirap sa buhay. Dahil wala ka namang makukuha sa kanya kundi mga salot na mga balita lang. Amen. Mas maganda yung magandang balita, ang salita ng mahal ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, may namahal. No? So, para wala tayong kaaway. No? Sabi ng Psalms 119, verse 165, great peace have they with love, thy law, and nothing shall offend them. Ati pong basahin. Dito sa mga awit, ang kabanatay 119, ang talatay 165, ang sabi rito, dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig sa iyong kautusan, at sila'y walang kadahilanang ikatitisod. Amen. Everybody say, praise the Lord. Wala silang kadadahilanang ikakitisod, and nothing shall offend them. Great peace have they which love thy law. So pag tayo po'y umiibig sa batas ng Diyos, mararamdaman po natin yung kapayapaan. Amen. Ano bang batas ng Diyos? Love God with all your heart, with all your soul, with all your might. Ilang batas ba ang saklaw dyan? Sa 10 Commandments. Di ba 5? Tapos yung remaining 5 law ay para naman sa pag-ibig mo sa kapwa. Huwag kang pumatay, huwag kang magsaksi ng kasinungalingan, di ba? Love your neighbor as you love yourself. So, yung unang batas hanggang pang-5 ay para sa Diyos yon. So, sabi nga, nung nagtanong, ano ba ang pinakamahigit sa lahat ng batas? O, ginawa ng malapit yung 10, na ginawang 2 na lang. Kasi yung first 5, para sa Diyos talaga yun. Yung another 5, yung 6 to 10, ay para sa tao. So, yung first 5, so yun ang binuo, love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And then, 6 to 10, yun naman yung kabuuan ng love your neighbor as you love yourself. So, yun po yung sinabi, great peace have they which love thy law. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Pero kung ayaw po nating sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, kasi mayroon tayong sariling paninindigan, mayroon tayong sariling ideolohiya, mayroon tayong sariling pananaw, that's pride. Sa bagay, tayo naman ang nagmamani sa sarili natin. Kung mamuhay ka sa pride, sabi dito, pride goeth before destruction, and the Holy Spirit before a fall. Proverbs chapter 16, verse 18. So, ganun pa rin ang mangyayari. No? Karamihan sa mga hindi nakikinig at hindi sila nagpapakorek ay nahuhulog sa kapahamakan. Basahin po natin. 16:18 ng Proverbio. Dito sa Kawikaan 16:18, sabi rito, ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan.
at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. Amen. Ayun, mabubuwal. No? So, yung mga feeling na sila na, hindi ko na kailangan yan. Sila po'y nabubuwal, minamahal. No? Pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall. Wala pong ligtas sa'yo. Simple lang, minamahal. Kahit halimbawa punta ka ng bundok tapos makita ka ng mga tao na walang pinag-aralan doon, mga matatanda, yung nakapaalang, tapos mayroon silang i-advise sa'yo na huwag kang pumunta dyan. Huwag kang maligo dyan. Delikado dyan. Sumunod ka. Dahil sinabi nila yun, dahil experience nila yun na hindi mo pa alam. Amen. Parang sinabing, huwag kayong maligo, delikado ngayon. Malakas ang alon. Marunong naman akong lumangoy eh. Marunong naman akong lumangoy. Malakas ang alon eh. Wala pong pinag-usapan ng marunong lumangoy doon kung hampasin ka ng alon. Isang hampas, pak, dalhin ka sa laut. Dalhin ka sa gitna. Parang tsunami. Ang tsunami, pag hampas ng ganon, balik yung tubig. Lahat ng matamaan ng tubig, madala doon sa gitna. Tapos balik uli hanggang mamatay na lang siya sa yung alon ang magpapatay sa kanya. Dahil malakas yan eh. Muntik kami dyan. Nung naligo kami, nung nasa Tugigaraw kami, punta kami ng Angib sa Santa Ana. Pagdating na doon, ganda, parang paraiso. Bubukas lang ng Angib Beach. Time noon, pataas na yung tubig, high tide. Nakakita kami ng bangka ng kapatiran. So, kinausap namin. Dala mo naman kami kahit sa gitna. Kapatiran naman, di makatanggi. Di motor naman yung bangka niya. Sige, sumakay na yung buong pamilya ko. Ako, beloved wife ko, mga 4 ko na anak, maliliit pa sila noon. Nagsakayan naman lahat ng mga choir, hindi na mapigilan. Naku, nung pumunta na kami sa laut, tumaas na yung alon, papunta na kami sa laut, hindi na makabalik. Nahirapan na bumalik yung bangka na sinakyan namin. Tapos, mga isang dangkal na lang yun. Mga taob na kami, kunti na lang. Namutla na yung mga kasama ko. Sabi ko kasi yung iba talagang gigil eh. Kuya, sige pa kuya. Doon pa sa laut, kuya. Sabi ko, Brad, ibalik mo na. Disgrasya tayo dito. Buti nakinig, dinahandahan. Pagkabalik kami. Nagkatingin na sa amin yung mga tao doon sa gilid. Ang daming mga tao naliligo doon, nakatingin na sa amin. Muntik na talaga kami. Kumisa yung excitement ba? Hindi mo alam, disgrasya pa ang patutunguhan. Amen. So kung hindi kayo marunong lumangoy, minamahal, huwag na kayong magkunwari na marunong. Magdala kayo ng tabo. At magbutas kayo doon sa tabi ng dagat at doon na kayo maligo. Magtabo na kayo doon. Mayroon talagang kahit hindi marunong, kunwari, nag-dive din. Di ba? Sino ba yung muntik maluno doon sa puro puso Robio? Di ba? Pero mayroong swimming pool doon, yung malalim. Yung mga anak ko dive tapos punta sa kabila. Mayroong youth choir yata yun. Hindi marunong maglangoy. Dive din. Maya-maya, gano'n na. Akala namin, nagbiro. Dinive ni Jello, di hinawakan. Hindi pala marunong. Hindi niya alam, ang lalim nun, lampas tao. Talaga naman. Sabi ko, mula noon, sabi ko, pag mayroong mga krusada, karamihan pa naman sa mga, ligo tati, ligo ta, victory party. Hindi pala victory party ang nangyari. So, delikado. Amen. So, ingat, binamahal. Nandiyan yung pag-iingat. Hindi lang sa dila na ingatan. Ingatan po niya natin ng ating buong katawan. Body, soul, and spirit.
na hindi po tayo maisahan ng kaaway. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Sa Mateo 5:39, sabi po dito, 5:39 ng Matthew. Dito sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, kabanata 5, ang talata po ay 39, ganito po nasusulat. Ang sabi po rito, "Dapat sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao, kundi sa sino mang iyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kanya ang kabila." Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Lahat na naniniwala, sumigaw ng Amen. Sigurado? Pag sampalin ka, bigay mo yung kabila. O baka pag sampalin ka, talagang parang mag-umpisa na ang ikatlong gera ng buong daigdig na. Third World War. So, mahirap talaga minumahal, no? So, huwag mong patulan ang masama. Resist not evil, but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Hayaan nyo sila. Bahala ng malapino. Sabi nga, vengeance is mine, says the Lord. Ang paghihiganti ay sa akin. Kumbaga, sa kanila pa yung halakhak. Pagdating ng araw, sila naman yung iiyak. Sabi dito, may mahuling talata, James 1, verses 19 to 20, "Be swift to hear, slow to speak, slow to wrath, for the wrath of man worketh not the righteousness of God." Ating pong basahin. Pakinggan po natin ang mainam. Dito sa Santiago 1:19 at 20, sabi rito, "Nalalaman ninyong ito, minamahal kong mga kapatid, ngunit magmaliksik ang bawat tao sa pakikinig. Magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos." Amen. Ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. For the wrath of man worketh not the righteousness of God. Awitan po natin ng ating mahal na Panginoon, minamahal. So napakapalad po natin. Na tayo po ay, we belong to this church. Tinuruan po tayo ng tamang asal, tamang aral, tungo sa buhay na walang hanggan. So sabi nga ng Bible, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. 5:44 ng Matthew. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. This is the first and great commandment, and the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Matthew 22:37 to 40. So sabi ng Malapinon, a new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you. That ye also love one another, by this shall all men know that ye are my disciples, if we have love one to another. Awitan natin, mahal na Panginoon, minamahal. So nandito na po tayo sa huling araw. Ang kaaway ay gumagawa para sirain niya ang mga mananampalataya. Yan ang trabaho ni Satanas. To kill, to steal, and to destroy. Pero mas makapangyarihan ng Diyos natin. Siya po, minamahal, ay nagkatawang tao, pumarito sa atin at nabuhay kasama natin, nangaral ng Ebanghelyo
pinako sa cross, sa ikatlong araw siya nabuhay na mamuli at bumalik sa kanyang trono sa kalangitan. Ang kanya pong purpose kung bakit siya ay bumaba sa lupa para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. To give us eternal life. Trabaho ni Satanas ay wasakin tayo. Nakawan tayo. At patayin tayo. Pati ang ating mahal na Panginoon, ang trabaho niya, nung siya'y nagkatawang tao, ay bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Awitan natin ang ating Diyos na buhay minamahal. Panginoon, tulungan mo ako ngayon na sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas, aking kamay, panghawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Yes, hallelujah. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay. Problema't paghihirap sa aking gumagawa. Ngunit alam mo, sa bawat tagpo ng buhay ko, dahil sa'yo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Hallelujah. Ay, Panginoong Jesus, ako'y sa'yo. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatiling pagyayamanin ko. Ang pag-ibig mo'y nasa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon. Sa mahabang lakbayin, Jesus, tulungan mo akong palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyong magbabalik. Lord, tulungan mo ako ngayon na sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas, aking kamay, paghawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay. Problema't paghihirap sa aking gumagaway. Ngunit alam ko, Yes, Sir Jesus. Hallelujah. sa bawat Hallelujah. tagpo ng buhay ko, dahil sa'yo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Ay, Panginoong Jesus, ako'y sa'yo. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatiling
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Kailangan kita, aking Panginoon. Sa babang lakbayin, Jesus, tulungan mo kong palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok hanggang sa iyong pagbabalik. Oh, kailangan kita, aking Panginoon. Sa babang lakbayin, Jesus, tulungan mo kong palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Tabi minamahal ay manalangin sa mga Panginoon. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo. Kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Hallelujah. Kung wala man kayong naramdamang sakit, minamahal. Hallelujah. Itaas po inyong mga kamay. Ano po yung mga kahilingan sa mga Panginoon. Hallelujah. Tayo po yung magkaisang manalangin. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal ng Panginoon Jesus, minsan pamalapin, humingi po kami ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali, ano mami naisip, nagawa, nabanggit namin mga labi na hindi kaaya-aya sa iyong banal patawarin mo bawat isa, mahal na Pinoon. Sa mga na pagbigyan na kami nagkasala sa iyo. Hallelujah, sa pangunat dalangin yung hinirang kulang propeta sa lahat ng mga bansa. Aming kagalang-galang at minamahal na Pastor William Meda, sampung panalangin na kanyang minamahal manak. Abutin mo, Diyos, ang pangailangan manak. Hallelujah, sa oras to aking sinasaway. Ano magawa ng kaaway, di mo niyang karamdaman, di mo sa sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts. Poverty, cast out sickness, be healed in the name of Jesus. Hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name. Be healed right now in the name of Jesus. In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At tayo po minamahal ay tumayo. Itaas po ang ating dalawang kamay. And let us jump 3 times. And shout, hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. At ipong beloved Brother Vinci para po sa ating special offering and announcement. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher sa pagdadalaba ng salita ng mahal na Panginoon. Purihin ang ating mahal na Panginoon Jesus. Everybody say praise the Lord. Purihin ang ating Diyos sa buhay. At sa bagay ito, tayo po'y patuloy ng mga minamahal. Sa ating manalagawain, tayo po'y kukuha ng ating special offering ng mga minamahal. So, bago po mga minamahal, magtungo ang ating beloved ordained preacher sa kanyang mga kasamahan. Pagtungo sa buhay mga minamahal, tayo po'y kumukuha ng ating special offering para po mga minamahal sa maikling kaunting tulong mga minamahal nating maibigay sa ating mga minamahal na kapatiran na nasalanta. Bagamat medyo late na mga minamahal, pero it's better late than never mga minamahal na kahit papano tayo makatulong sa kanila mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon Jesus sa ating ilabas, ating may pagkakaloob at ako na rin po manalangin yan upang yan po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Tayo po'y magkaisang manalangin. Hallelujah. Opo, dakila po namin ang masalangit Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakila at banal mong pangalan, mahal na Panginoon Jesus, sa panalangin namin na mahal at kinagalan na Pastor Willis Tad Almeida, mahal na Panginoon, maraming salamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala, mahal na Panginoon, na pinagkaloob mo sa iyong mga anak. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa oras ito sila'y pagkakaloob ng kanilang mga special offering. Dalahin po namin basbasan man ito, mahal na Panginoon, at sa kanilang hallelujah, pagbibigay, mahal na Panginoon, ikaw po magbuhos sa kanila ng masaganang biyaya at pagpapala. Ito po kami sa dalangin. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihanda ang mabuti
Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating Diyos sa buhay at tayo po'y patuloy mga minamahal sa ating mananagawain. God bless you po sa inyong mga pinagkaloob. Ang ating mahal na Panginoon po ang magbuhos sa inyo ng masaganang biyaya at pagpapala. So tayo po'y patuloy mga minamahal sa ating mga announcement. So kagaya po na na-announce na sabi ng ating beloved ordained preacher kanina, sa ating mga beloved choir na hindi pa po nakapag-ayuno mga minamahal. Makapunta man kayo o hindi, kinikilangan pa rin kayo mag-ayuno mga minamahal para po sa kaligtasan ng kaluluwa. Kung tutusin mga minamahal, kinikilangan lahat ng mga awit, adults, finest youth, mga minamahal, ay sa araw po ng krusada mga minamahal ay nandoon po kayo. Dahil kayo po'y katuwang ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. So kinikilangan bilang mga awit ay kayo po'y makadalos sa krusada na yan on April 9, on this coming next Saturday na po yan mga minamahal. So sa ating mga beloved choir na wala pa 3 days straight or 2 putol mga minamahal na 2 days mga minamahal na fasting. So open po ang pastoral house mga minamahal. Kung straight po yan, open po dito sa pastoral house mga minamahal. Hallelujah na kayo po yung makapag-ayuno mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon Suso. Meron lang tayong 1 week preparation on this coming days. Mga minamahal ay magsa-sounding na po tayo. So the best time to fast mga minamahal is on tomorrow, Sabado, Monday, and Tuesday mga minamahal. So purihin ang ating mahal na Panginoon. Ulit ko sa mga beloved choir members mga minamahal, adults, finest, youth mga minamahal, ay mag-ayun na po tayo mga minamahal. 3 days straight or 2 days na putol-putol mga minamahal. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, that will be on April 9 sa dako po sa Tiago City, sa may Baluarte mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. So, tayo po ipatuloy mga minamahal at tayo po idadako sa ating announcement. So, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, mamaya po after the service, meron po tayong practice ng ating beloved adults choir. So, ang ating banal na gawain mga minamahal ay patuloy. So, unless on next week mga minamahal, meron sigurong pagbabago ng schedule ng services mga minamahal. So, ang ating midweek service is Wednesday pa rin. Ay Wednesday pa rin mga minamahal, alas 3 hanggang alas 7 ng gabi. So, ang ating parang ganito mga minamahal will be on Thursday. So, imbis na mag-Biyernes mga minamahal, so yung parang overnight, dati nating overnight, pero hindi na kasi tayo nag-overnight mga minamahal, mag-adjust, wala na pong pagitan na gawain. So, Wednesday and Thursday, yung gawain po natin next week. Alas 3 ng hapon, onwards, mga minamahal. Wednesday, 3 to 7. Thursday, ay 3 to 8, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sunday, may gawain pa po tayo dito, may gawain tayo dito, mga minamahal. Pero sa ating mga beloved choir members, required po kayong dumalo sa krusada on April 9, mga minamahal. Sa ating mga beloved kapatiran, you are welcome mga minamahal to attend. Kung meron po kayong masakyan mga minamahal, welcome po kayong pumunta mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. So inuulit ko, lahat ng choir members na hindi pa po nakapag-ayuno mga minamahal, ay maglaan na po tayo ng oras upang makapag-ayuno sa itong mga nalalapit na araw mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So purihin ang ating Diyos sa buhay. So siguro, wala na tayong ibang mga announcement mga minamahal. Tayo po ay tumayo na at ating pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa tagumpay ng ating banal na gawain sa oras ito mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At ang binibigyan mo pagkataon sa mananalangin sa ating pagtatapos, sa ating beloved brother, Leonardo Justo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless, beloved brother Benji. Hallelujah. Tayo po ay magkaisang manalangin, mga minamahal. Hallelujah. O dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Jesus, pinapasalamatan namin ang unat dalangin, aming kagalang-galang na Pastor Evangelist Estrada Almeda at tagumpay ang Friday service na isinagawa namin, O Lord God. Hallelujah. Salamat din, O Diyos, sa paglangis mo sa bawat bahagi ng iyong banal na gawain. Praise the Lord. Magsimula sa pag-MC, maging sa aming pag-alay, mapapuring awit sa iyo sa joyful at solemn song. Praise God. Hallelujah. Sa mga
buhay na patuto namin mga kapatiran, na aming napakinggan, praise the Lord, na siya yung karagdagan na aming pananampalataya sa iyong mahal na Panginoon Jesus, maging sa pagbibigay ng ikapu at handog na yung susi ng lahat ng mabiyay at pagpapala, at higit naming pinapasalamatan, praise the Lord, ang mensahe na kaligtasan na dinala po ng pinagpalang mga aral, praise the Lord, hallelujah, na dalangin namin na itimo mo sa aming puso't isipan at ipamuhay, praise the Lord, hallelujah. At dinadalangin din namin, O Lord God, na pagpalain mo po ang nalalapit na church anniversary at krusada sa dako po ng Santiago, praise the Lord. Ikaw pong siyang magpala, mag-provide lahat ng pangailangan, praise the Lord, hallelujah. At maraming salamat din sa napakatamis mong presensya na pinadama sa bawat sa amin. At dalangin namin, praise the Lord, na bigyan mo po ang pasanin bawat isa na makipagkaisa, makibalikat sa isa sa gawa na krusada na yan. Dalangin namin na magligtas ka na maraming kaluluwa sa krusada na isasagawa na yan. Praise the Lord. Itong aming samot dalangin sa nadalangin kagalang-gala, Pastor. In the mighty of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Magkamayan pong bawat isa sa atin bilang tanda ng magkakapatid sa ating mahal na Panginoon. We love you in the name of the Lord. Father, there's Jesus loves you more. There's a yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see your eyes, oh, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see your eyes, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, nakikita